Hello po sa lahat. Kumusta po kayong lahat dyan sa atin? Mukha lang po tayong puyat pero hindi po tayo puyat, no? Antok lang. Kakatapos lang ng ating work. Work from home tayo today. Kasi yung aming principal bumalik ng Germany. May problema yata siya sa kanya mga papers. Kaya, no. Sa ano siya, bumalik siya ulit doon. Pero nag-meeting kami kanina. Actually, dapat ay magkikita nga kami sa school today. Pag-uusapan namin yung tungkol sa admission. Pero nagka-emergency nga siya. Kinukuha ko yung nilaban ko. Favorable naman sa akin, kaya okay lang. Nakalaba pa ako, oh. Na ano na ito. Lagay ko muna dito. Dami ko pang labada, guys, for today's video. Mas okay nga na. Hindi ko naman sinasabi na mas okay na nagka-problema siya sa Germany. Pero mas okay sa akin na mag-work from home today. At least today, masundo ko si Zoe. Masamahan ko siya sa gymnastics niya. Kasi ito talaga ang problema namin every Thursday. Meron kaming problema sa schedule ni Daddy. Hindi naman ganun kalala, pero medyo yung Thursday namin. Pag-iisipan ko pa yan paano namin masusolusyonan na maka-attend pa rin ng gymnastics si Zoe kapag Thursday. Ay, nalagay ko na ang aking mga labada. Oras na pala. Magdala ako ng lumpia. Susunduin ko nito si Zoe. Actually, yung daycare, sila ang nagsundo sa kanya from school. And then, mag-i-stay si Zoe ng 4 o'clock hanggang 4 o'clock sa daycare. It's either susunduin ko siya or susunduin ni Daddy. Most of the time si Daddy. Itong dala kong lumpia, ibibigay ko to dun sa nanay ng best friend ni Zoe. Kasi kapag hindi namin siya nasusundo, kapag galing siya sa gymnastics, dun siya nag-i-stay dun sa best friend ni Zoe. Malapit kasi yung bahay nila dun sa kung saan nag-gymnastics sila Zoe. Tsaka mabait yun, no, si Hika. Tsaka yung anak niya, si Amarins. Ayun nga sila sumusundo kapag Thursday. Doon siya nag-i-stay kasi ang gymnastics ni Zoe ay from... Saglit, lagay ko to sa bag ko. From 4:15 hanggang... Dumilim naman tayo dyan. Hanggang 5 o'clock. So, ang nangyayari... Si Daddy, na nasa work, kinukuha niyang break yan, yung 4 o'clock to 4:15. Kinukuha niya si Zoe sa daycare. Kapag may work ako sa school. Pero kapag ganito na, naman, work from home ako na yung, sumusundo, no? Normally, hahatid lang siya ni Daddy doon, kukunin sa daycare, hatid doon sa gymnastics, paulit-ulit tayo. And then, after ng gymnastics, kukunin na siya na Hika, yung nanay ng best friend niya si Amarins. Tapos doon siya mag-i-stay kila Amarins ng hanggang 6 ng gabi. So yun yung problema namin kapag Thursday. Kailangan pang pumunta ni Daddy dito at sunduin siya kasi walang mag-aano sa kanya, kukuha. Pahatid sa gymnastics niya. Mabuti na lang talaga at mabait yung nanay ng best friend ni Zoe. Sabi niya na siya na ang magsundo katapos ng gymnastics. Kasi wala pa ako sa bahay niyan. Usually kasi kapag normal working days, nasa school ako ng 8 ng umaga. Actually, umaalis ako ng 6 ng umaga. Kasi 8 mag-start ang trabaho ko. Tapos... makauwi na ako mga 5:45, 5:55, ganyan. Ang daycare kasi nila hanggang 6. Kaya lang, pag Thursday nga, nahihirapan kami kasi kailangan mag-gymnastics ni Zoe. Ayaw naman namin siyang itigil sa gymnastics niya para lang ma-accommodate yung oras namin. Nasanay na yung bata. Yan yung routine niya na kapag Thursday, gymnastics talaga siya. Malapit lang naman dito yung gymnastics. Parang napakita ko na yan sa inyo last time. Ay! Autumn na talaga. Ang ganda, oh. Last year din, inanuhan ko ng picture dito si Zoe. Ang ganda na. Ay, tara. Sunduin na natin ang ating dalaga. Kaya naman may dala ako laging konting food,
Mostly lumpia doon sa nanay ng best friend ni Zoe. Kasi nga every Thursday sa kanya si si Zoe. Pa Consuelo kung baga. Uy! Ganda naman ng dalaga ko na yan. Maano ka na ka? Magtalisod ka dyan. Huwag backwards. Are you excited for today's gym lesson? Zoe? Yes? Ay! Nandito pa yung Uy! Careful! Hoy! Nandito pa yung ayan oh. Yung last time na vinlog ko, yung apples. Andyan pa rin guys, oh. Ang dami pa rin bunga. Di pa rin nila kinukuha. Ilang weeks ago na yun ba? Hala, bilis ng aking Junakis. Iniwan mo si Mami. Titingnan mo may pole sa likod mo po. Iniwan niyo si Mami. Ay, bakit? Bakit? You okay? Yeah. Yes. Wow, wow, galing maglakad pa backwards ah. Uy. Hansya? Nandito na tayo, 'di ba? Mga lang. Malapit lang ang kanilang gym sa daycare. Lang siguro to. 3 minutes na walk. Uy. Pa-backward talaga naman ang trip natin for today, anak. Anong trip mo today? Pulang-pula itong flooring dito, guys. Nandun na sa loob si Zoe no nagja-gymnastics na. Alam nyo ba, today, 5 lang silang ngayon, training din naman training. Parang lang naman ito, no, recreation lang. Yan kasi talaga ang gusto niyang gawin. Gymnastics, swimming, yung piano lesson niya, gusto din niyang gawin pero hindi ko magawang isiksik sa schedule. Pag-uusapan pa namin ni Daddy kung kailan, saan. Definitely malapit lang dapat sa bahay. At anong oras gagawin at paano yung setup namin dyan. Kaninong jacket to. Baka kasi hindi namin siya matutukan, mahatid at masundo kagaya ngayon na kapag may work ako. Tingnan pa namin. Pero yan ang mga gusto niyang ginagawa ngayon. Yung swimming nga, yung gymnastics. Tsaka yung piano, hindi pa siya nakakapasok. Hintayin ko na siya dito kasi lang naman itong gymnastics niya na 45 minutes. Kesa sa balik-balik pa ako sa bahay, hintayin ko na siya para minsanan na. Makapag-edit pa ako ng video dito habang naghihintay sa kanya. Nasaktan daw siya, nabugbog. Alas po. Yeah? Ayan, nabugbog. O, tara, uwi ko muna siya. Yeah, ayun. Hindi man nakita. Wala pang bugbog yan, na lang siya, no, na tamaan daw siya sa paa ng kasama niya kanina. It's okay, darling. It's part of the gymnastics. Yeah? Pagod ikaw? May chips do yung kasama niya. You want chips? You also had chips. Nabigay ko na yung lumpia doon kay Hike. You okay? Mabagal kaming maglakad kasi nga daw masakit yung paa niya. Kabigay ko dun sa lumpia. Binigyan ako ng road beet ang tawag dito. Sa Netherlands. Root beet ba yan? Root beet sa English. Di ko alam ano English niyan. Basta road beet tawag dito. Tapos, lettuce. Nag-harvest daw siya. Sabi ko konti lang kasi ako lang naman kakain. Kaya yan. Pero try ko to sa mga bata. Maganda ito sa sa health, lalo na sa heart. Itong, na to, beet. Ano pa talaga siya, kadumi niya. Bagong daw yan, bagong ahon, bagong harvest. Punta daw ako doon, mag-harvest ako. Sabi ko sa kanya, wala na akong oras. Kasi nga, medyo busy-busy tayo ngayon, no? Malapit na kasi ang pasukan din sa school. Malapit na siya mag-open, Kaya medyo marami ang work natin. Hindi ako talaga
makapag-socialize pa sa kanya sa ngayon. Yes, speaking of socialization, meron kaming dinner na mga inday mamaya. Tinitingnan ko ba anong masarap na recipe sa Rhoda Bit na ito. Paano ko siya sa salad ko na lang siya. Beetroot, tama ako, beetroot. Tama. Pwede daw siyang i-juice. Hindi ko naman siya i-juice, no? Igugulay ko siya. Ano ko na lang, no? Igisa. Laki niya, oh. Nagluluto na ako ng dinner ng mga gaama ko. Magluto lang ako ng gulay. Naginisa ako ng gulay. Paksoy na may manok, sibuyas, at saka ito yung ganitong beans. Ayan. Mag-ano ako, teriyaki, pero hindi sila magkakanin. Lalagyan ko ng noodles. Na-mention ko nga kanina na meron tayong dinner kasama ng mga inday. Alam nyo kanina, may video kasing sinend sa akin si Mama B. Sinend niya yung video ni Ellie. Tapos tinawagan ko siya, kumusta si Ellie? Yun nga, nag-send ng video, sabi niya okay na. Sabi ko na paano ba? Sabi kong ganyan. Nangitim daw siya kasi hindi daw siya makahinga. Nakahiga daw siya, tapos nagsuka, tapos ilang segundo siya inalog-alog nila, nagpanik daw sila kasi nga hindi siya makahinga. As in, daw siya. Nag-violet daw. Nako! Na-stress ako ng todo. Sabi kong gano'n, kumusta na siya ngayon? Kumalma naman daw. Kasi nga daw, nakahiga, tapos nagsuka. Tapos sabi ko kay Mama Be, alam niyo naman yung mga matatanda. Mama Be, kahit nanonood ka pa. Inaano nila yung mga bata, yung binababat, yung sa Kapampangan Yung tinatali yung puso, yung may nilalagay sila dito, tapos tinatali yung pulang, yung puting. So, sobrang stress ko guys. Naalala ko na naman, ano na naman, balid-balid na naman ako. Puting tela, yung puting tali, yung tawag sa amin doon, babat. Hindi ko lang alam anong tawag sa Tagalog. Yun yung tinatali yung tiyan, tapos yung sa may pusod, kasi daw, para daw yun sa navel ng bata. Para daw matuyo. Hindi ko alam ano ang dahilan nila, ano ang reason nila kung bakit nila tinatali. Parang nung sila Mama B, nung mga panahon nila, ganyan ang ginagawa sa amin. Tinatali yung tiyan sa may pusod. Tinatali ng pagano hanggang sa may sa likod. Tapos sabi ko sa kanya, baka dahil doon, kaya nahirapan din yung bata, baka maigting yung pagkatali sa navel niya. Sabi ko, kahit sinong pedya patanungin mo, sabi ko, hindi yan advisable na tinatali yung tiyan ng bata. Sabi ko gano'n, hanggang ngayon, inaano pa rin niya, pinapractice pa rin niya yung gano'n. Sabi ko, nung unang panahon pa yon, hindi na kailangan i-apply ngayon. Si Zoe, sa aking personal experience, no? Si Zoe tsaka si Kenneth, hindi ko ginanyan yung tinali yung pusod nila or whatsoever, wala kong ginawang ganyan. Kasi advice ng pedya dito, hayaan yung navel niya na matuyo para mahanginan din, matuyo, yung ganon. Tapos hindi siya nakakalikot lagi, basta yun, hayaan lang, huwag itatali. Tapos yun, sinabihan ko si Mama B, kahit matanda siya sa akin, sinabihan ko talaga, Ma, tanggalin nyo na talaga yan para hindi mahirapan yung bata. Baka dahil dyan minsan mahigpit pa nakalagay na hirapan yung bata, nakukawawa naman. Ilang days pa lang si Ellie, tapos ganyan na nangyari. Sabi ko, ipatingin nila kinabukasan kasi nga, baka siguro na samid siya sa suka niya mismo, na kaya nahirapan siyang huminga. Ako bigla, natakot din ako. Sabi ni Mama B, natakot din daw sila, nagpanik sila at ano-ano ang ginawa nila kay Ellie. Ginanon-ganon nila, tapos inano nga yung likod niya para malabas yung kung ano man yung bumara sa niya, bibig. Wala pa siyang 1 week, guys. Kabata niya talaga. Ay, naku po. Nakakatakot. Luto na pong kanilang dinner. Okay na to. Hindi na ako magbibihis. Kahit amoy ulam ako. Sila na lang mag-adjust sa mga inday na lang. Maintindihan naman lang ako ng mga no. Kasi wala na tayong oras. Wala na tayong oras, guys, talaga. Anik-anik pa. Okay naman na to.
Nagsuklay naman ako kanina, tsaka naghilamos. Minsan kasi sobrang aga ng mga bus. Hinintay ko lang si daddy dito, baka pahatid ako doon sa bus stop. Ang importante, nakaluto ako para sa dinner nila. Yan naman ang kahit huwag na tayo magbihis-bihis ng, kahit casual lang tayo, okay naman to. Basta sana ako komportable. Komportable naman ako sa suot ko ngayon. So, okay na yan. Kunin ko yung jacket ko saglit. Ay, wala tayong Sa na ako, sa bus na ako mag-ayos-ayos. Amoy teriyaki tayo, guys, for today's video. Nandito na taxi natin, guys. Mami, taas dito ka sa harap sa likod. Bakit? Harap ka. Oh, harap ako. Bakit? Come on, Zoe. Zoe, come on. Close it, please. Really good. Yes. Hi, Ken. Kami. Go there, sit down. Hi. 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 Sa bus na ako mag-ayos-ayos. Amoy pa ako? Amoy ulam. Hi, Ken. May ulam mo sila? Hi guys. Bye, guys. Bye guys. Hi, bye. Nagluto na ako doon. Ano po yan? Oh, katat met Ken? Yeah. Hood? Yeah. What did you do in the offang? Darling. Oh, hindi daw siya umiyak. What no kedan? What have you no kedan, Ken? Puzzle back. Puzzle smack? Oh, nag-puzzle daw sila. And what have you opgegeten? Out eten. Fruit? What nog? Kumain daw sila ng fruit. Broodje? Ja. Broodje ook? Red. Broodje, okay. Can it eat? En heb je daar geslaapt? Ja. Lekker geslaapt? Oh. Ik May zag paano als pa? Kenneth heb geslapen Ja? toen ik nog bij de... Paano mag-sleep si Kenneth? Paano mag-sleep? Hoe slaap je, Ken? Naar afval. Iemand. Goed zo. Goed zo. En wat nog heb je gedaan? Kijken bij de... Helen. Ah, naglaro. Buiten? Kanyang nisin na. Ja. Kanalis. Yan. Doon yung daycare nila kasi. Ayun, doon. Si ate nag-gymnastics. Yay! Hala. Papuntang Naamoy ko Dokong pang Liwarden. ulam. Liwarden po ako. Ay. Sorry. Wala, na-stress sa akin ng aking driver. Ito na ako magano. Thank you. Bye, Daddy. Bye. Bye, Zoe. Bye, Ken. Lekker eten, okay? Oké. Okay. Jij ook, toch, Zoe? Yan ang kasa Ja? nila. Na? Yan ang kasa nila. Oo nga, lumipat na yung nila, no? Nakanalito ko sa mga eh. Oké, go, go, go. Omdat ik Hala. Okay, Ik denk als de noedels is nu al gebroken. Yeah? Ay, kabisi ng araw natin, guys. Gumawa na ako ng doon, dinner. No talking right now. Gumawa ako ng ng amuyin mo to. Just go, mommy. Walaan mo. Just go. Wala ko pa Ay, umusap. sus. Go. Teriyaki. Mommy, Ilan sa kanila din? Hala, pinaalis na. Go, Just eh. go. Wait lang, anak. Saglit lang, dad, no? Kasi hindi ko to magagawa sa Nasaan na? Kasi hinila ni Zoe itong jacket ni mami eh. Itong bagong jacket ko galing kay mama. Yes. Kaganda pa man din, oh. Hinila niya, hindi ko tuloy siya Ano ba yan? Ayaw na. gang, go. Ay, sus. Gully, gully, gang, gang. Guli. Is it going to rain, Daddy? Can you please check for me? Tuurlijk wel, kijk de wolken. Hij begint op te kijken op de wolken. Sabi, Ginasa mo tinanong na. ko, Ginasa mo na baka nung pasabi sila dala na ano mo. uulan ba, Dad? Pakitingin. Sabi niya, Wel. Hindi. of course it will rain. Look at outside. Look at the clouds. They are so dark. Sabi, Hindi. it's always dark, Zoe. Here. I know. Sabi mo, opo, wait lang po. Before it's raining, come on. Come on. Okay. I got it now. Ano mo na, naano ka na ng dalaga mo. Come on. Bye, everybody. Bye. Like Hey, go, go, go now, go. Pinaalis na ako.
Bye. Ingat, Dad. Love you all. Go now. Okay. Late na rin naman ako, no? Malilate talaga ako ngayon kasi nga hinintay ko pa talaga si Daddy. Siyempre, unahin ko yung mga anak ko tsaka yung ano nila, no? Before ang galaan. Hindi naman talaga gala, ano lang. Dinner kasi. Magbe-birthday ang ating Waray in Holland. Ito na yung pa-dinner namin sa kanya. Today na, advance na. Ang medyas ko hindi pareho. Okay lang din naman nakikita, no? Yes. Medyo may kalamigan today.